Unya, ipanalangin sila sa Diyos. Ang Diyos niini, sana'y kamuulog mo ang kadagatan, ang mga lambak mudaghanusan. Umilabay ang kagabiong, umilabot ang kabutagan, ukatumaon ang ikalimang adlaw. Unya, mingon ang Diyos, mutunga sa kalimutan ang nagkayungaring mga banal, mga kahimutan kung tanang mata sa mga ihalas na banal, kung nahimong kini. Musa, kibuhan niya ang tanang mata sa mga kahimutan kung mga ihalas na mga banal. Nakita sa Diyos na maayo ang iyang nabuhay kung nahibay siya. Kunya, ingon na sa Diyos, buhaton nato ang tao sama sa ating dagdag. Siya mao'y mabuot sa mga isla, sa mga langit, sa mga kahayupan, o sa mga ihalas na mga balagan. Musa, ibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagdag, kung ipanalangin niya sila. Mingon ang Diyos, panganak ang magdaghan, araw malubog ang kalibutan sa inyong mga liwan, o sila'y magbuong diin. Kamo'y magbuong sa mga isda, o sa mga langka, o sa ilang ihalas na mga balagan. Unya, mingon ang Diyos, ihatag ko kanino ang dalang matang sa talog na mga ibigay, o ang dalang bunga sa kain, aron inyong kanan. Ihatag usap sa tanan ang ihalas ng mga banal, o sa kalangawan ang mga talog, mga lunghang, aron ilang kanan, o nahimong kini. Nakita sa Diyos na maayo ang tanan na iyang nabuhay, o nalibay kayo siya. Ilabay na usap ang kagahiwan, o mayabot ang kaguntahan, o katuwao ang ikaulong nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit o ang lupa, o ang balangutang nga anaan ini. Sa ikalimang adlaw, nahuman sa Diyos ang talaniyang gibuhat, o ipahulay siya. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos.
pag-abot na sa hustong panahon, itubos mo ang iyong katauhan, pinagay sa sakripisyo sa among Pasko, nga mao sa Jesu-Kristo, nagpuyong hari hangtod sa kahaturan. Pagbasa, gikan sa Psalm sa Exodus. Ang Ginoo mingon ngadto kang Moises, nganong magpakitabang ka man kanako. Sultihi ang mga Israelita, papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sukod, ug ipataas sa iyong kamot, ibabaw sa dagat, aron mamahid kini, ug ang mga Israelita makalakaw sa mga nayuta. Pati ahon ko ang mga ituhanon aron bugton nila ang mga Israelita. Ug sa iyon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan, batok sa hari sa Egypto, ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabugtong ko na sila, mahibawaan sa mga Espirituhanon na ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Diyos na naguna sa kasundaluhan sa Israel, bibalhin sa likod, ug ang pangalan nga daw haligi, bibalhin usab ngadto sa luyong nila. Ug nagpahimutang tuwa-tuwa sa kasundaluhan sa mga Egyptohanon ug sa mga Israelita. Busa, dito ang pangalan ug ang kalipin, milabay ang kagabihan ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Egypto, wala ang magkaroon sa tibuok gabi. Unya giisa ni Moises sa iyang kamot, ibabaw sa dagat, ug ipasibog sa Ginoo ang dagat, pinaagi sa kusog nga tibok, nga migulos tibuok gabi. Nabahin ang tubig, ug nauga ang taliwala niini, ug niagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka pa rin ang tubig. Gigukod sila sa mga Ituhanon, subay sa ilang kiagaan sa dagat. Sa wala pa moabot ang kadlaw, gikan sa kalayo ug sa panganon, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhang Ituhanon, ug gilisang niya sila. Ipagahin niya ang pagtuyok sa maligid sa mga karbahe, busa naglisod sila pagpalaban, ug ningon ang mga Ituhanon. Pustigo kita kay ang Ginoo naging-away kanamo, dapit kanina. Ang Ginoo mingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug motikyon ang tubig, ug matabunan ang mga Ituhanon. Busa, giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug sa pagkabutang nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Egyptohanon sa pag-ikyas, apan nasugad noon nila ang tubig. Gibalik ang tubig, ug natabunan ang mga karbahe. Ang mga tigmaneho niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga mibukod kanila hangtod sa dagat, wala lang usahan nga nahibili. Apan nilatas sa mga Israelita agi sa mga langita, taliwala sa dagat. Ug sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka pa rin ang tubig. Niadtong adlaw, giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel, ug nakita sa mga Israelita ang mga pagkanlawas sa mga Ituhanon na nagtuigod sa baybayin. Nakita nila ang kalagsaong gahong nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ituhanon, ug nangahandog sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Mingon sila, awitan mo ang Ginoo, kay dako ang iyang kalaugan. Ipanlibuhan niya sa dagat ang mga kabayo ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang mga tao, hangtod karon mga adlaw, makita pa namo ang mga katingalan ngayong gihimo gani. Kaniya nato imong gitubo sa usa ka naso gikan sa pagkawin mo. O karon kita gimo ang mao kaluwasan ngadto sa mga pinagi sa pagbunyag. Ang tanan mga tao sa tibuok kalibutan, magkapahimulusotan sa mga pribilehiyo ngayong isaan sa mga nagrebra. Ang lungsod sa Diyos, ganay mong tako sa kabilin sa isa. Kiniya mong ipagayo, pinay ni Kristo ang Ginoo. Mangyayod tayo. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoong niingon, kamo gihaw nga ni kamo og inom. Bisag wala amoy kwarta, ngani panay kaon. Kanin kamo bino o gatas nga walay bayad. Ngano kasuo na nimo ang inyong kwarta, ni anang dili makaon. Ug ngano maghawak ng kamo, ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginanan ko kamo sumala sa akong isaan kagabi. Gihimo ko
singato sa katawhan, usa ka pangulo o magtutudlo nila. Tawgon nimo ang mga nasod nga wala nimo hiilhin, ug magdagan sila nga nahakal ninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, mao'y maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Pangitaan nimo ang Ginoo samtang siya hikablagan pa. Sampitan ninyo sila samtang siya doon pa. Pabayaan ang mga dautan sa ilang mga sala kung ipasalikuay sa mga makasasala ang ilang dautang una-una. Pabalikan sila sa Ginoo, awang kaluyan sila. Pabalikan sa atong Diyos, kay andam siya pagpasayo. Kaya ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, niyang akong laraw sama sa inyong laraw, nang ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kaysa sa yuta, ang akong mga laraw, habog kaysa sa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna, kaysa sa inyong hunahuna. Kay ingon nga ang ulan o ang yelo, mga hulog gikan sa langit, o dili na mabalik dito. Kundi, mupatubig himuon sa yuta, aron manurog ang mga tanong niini. O kahatagag niini ang magtutugas, o pagkaon na ang mga tao. Ang akong mga hulog sa, dili mubalik ka nako, nga kawang lamang. Inunuan, tumanong niini ang akong tuyo, ug malampos kayo kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
mga tuya. Magandang kanunay buhay na Diyos, buktong kalaman sa kalimutan, pinahagi sa pagwagi sa mga propeta, imong isagyaw ang mga misteryo ng isang lugar na diunan, tabangin kami na mga imong matinulaan, imong magkatawan, kaya halaman sa imong lakna, na magkatubog kami niya sa kaayaw. Iyan mo ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Himaya sa Diyos ang kalihasan, mahal kita, o Ginoo Diyos, imong ipanuhan kining gabi una sa kasalan ni Kristo nga naman, na silang Espiritu sa pagkasinagod din sa imong simbahan, aron matapos mabato sa lawas o sa kalan, magalan kami kanimo sa imong namong kasing-kasing. Kinamoy paglayan ng isang Hesus Kristo yung anak, nga puno kariwan kanimong sa Espiritu Santo, Diyos ang sa haturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo
Ibanhaw sa may mayang gabong sa aman, kitaw sa magpuyo, diha sa bagong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa sa kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga ibanhaw siya. Kay nasayo kita nga matunggaan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala niadtong patay na. Kung namatay kita uban kay Kristo, ginuuban nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayo kita nga si Kristo ibanhaw, ug dili na gayud siya mamatay pa-usab, ug ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausab alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon aron lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon na patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Kiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Pasagikan sa santos nga Ebanghelyo, sumali sa Lucas. Sa iyo kaayo pagkadawin ko sa unta, niyadto sa lugnanan ang mga babae ganda ang mga mahumot ngayon ni Andam. O nagkapaganina manaligid na ang bato na niani sa puntahan sa lugnanan, busa isunod sila. Apan wala ni nahikapagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagkaroon sila dito nga nalibo mahitungkol dinili, sa kalit nituha sa inatupan ng duhang kalalaki ng sulaw kabisti, na nalisang pagayo ang mga babae kung binugo sila. Samtang mayroon kanina ang duhang kalalaki, nga nung ipangita pa ninyo ang buhi niya sa mga patay, walang siya rin, nabanhaw siya. Pinumdumi ang iyang isulti kaninyo sa dito pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao, kinahanglan na itulyan nato sa mga makasasala o inansang sa krus, o kunya panahon sa katubukan tao. Kunya na hinumduman sa mga babae ang isulti niya, o nabauli sila, o isugiyon nila pinintaran nato sa nakulong o sa katinuan o sa ukan. Ang mga babae, mao si Maria Magdalena, si Juana, o si Maria na inahan ni Santiago. Kini sila, o ang ubang mga babae na kauban nila, na nugino niining mga butanga nagto sa mga apostoles. Apan, nagnauna ang mga apostoles na binuang ang isulti sa mga babae, busa wala sila magturo kanila. Apan, ititog si Pedro, minagan nato sa lugnanan, itikubo siya. Nakita niya ang panakto na iputusan niya tayo, maunalayan na hindi dito. Unya, ipauli siya na nahipulong kung usa niya ang nahitabo. Ang Ebanghelyo sa sa mga sa pagkaisod ni Kristo, mahayang gabi kami ang tanan. Happy Easter! Malipahin ang mga isod. Malipahin ang ihapon, no? Kinahin ang kaluwi sa grasa sa Diyos, no? So, may isod ni Kristo, karoon nagahapon o karanawan, nagsudok kita sa lugar na adunay sulod. Pero meron na una mga isoon ato sa pamanandungan ang luganan na wala na'y sulod. So let us just focus our reflection diha sa litawag o empty tomb mga isoon. Ang luganan na wala'y sulod. Naghatag kinakong daghang mga pinsani. Ikinalaman ka pinsani ang akong magbato mga isoon. Una sa ang empty tomb mga isoon ni Kristo is a powerful symbol that death does not have the final say. Para sa mga huliro, para sa mga naglutos, para sa mga nagpalansan, o para sa
ang kinabuhi sa tao mga igsoon, dili raman diha bagsap sa kamatayon. Kay kita mga Kristiyanos, kita mga Pilonianan, nagtuutan, naluyong niya ng kamatayon, adunay kinabuhi nga giandam sa Dios alang kanatong tanan. Amen. Karon ang pangutana, mahadlong pamamot kamatayon mga igsoon, dili na. Dili na ito ba? Andam na po na mamatay karong gabi una. Sumpah ka. Kuyawan. Ayaw ng tubag. Ako yung pasangin. Bitaw mo iso. Inom-inom mo ni Papa. Ayaw mo pagkarusok ng mungay. Iba sa mga bagay mo na mga halos ang tanan. No? So, iso na ni Kristo, kining ato mga patuto niya, panahon na rin sa atong panimalay, naghatag o pinahilhan, nga kita mahadlong sa kamatayon. Nga kita naglikay sa kamatayon mga igsoon. Nga naman, kay nagtuutan nga ang kinabuhi sa tao kutubra sa kamatayon. But this night, as we reflect on the end of mga igsoon, we are being reminded na ang kamatayon does not have the final say. No? Ang Ginoo na panahon mga igsoon, kundi na ni Kristo, paghatag o mensahe ka na ito, na nabuta, na malingkapon sa atong kaugalingon. Kay matod pa, ang kamatayon, dili angay na kahatutan. Ang kamatayon, dili unta angay na likayan. Kundi angay siya na pananaman. Ikaduhang pagpahibuklong sa kamatayon ng igsoon ni Kristo, that this empty tomb is a tangible sign of the resurrection of the Lord, which is the basis mga igsoon of the promised eternal life. Mabitaw na mga igsoon na sa akong mga pamalandong sa death, no? Sa akong letter B, sa mga kanugo, sa akong pamilya sa patay na igsoon, the departure, no? E, eternal life. A, acceptance. T, trust. And H, mga igsoon, hope, no? So, diha sa atong pag-atubang sa kamatayon mga igsoon ni Kristo, tinuod muagi na o pagtaliwan, pagbiyak ining kalibutan. Pero ang kamatayon atong gitanaw as the point of departure, no? Mabitaw na sa atong pagsutok sa kamatayon mga igsoon, duha ka butang, both the end and the beginning. Tungod kay diha sa atong pagkamatay, nisugutan sa atong panaw sa laing nga kalibutan, padulong ngadto sa ingharian sa atong langitong Amahan. Then if death is a point of departure, then eternal life is a point of arrival. Mabitaw na mga igsoon nga bitters po iatan, maligkamot as pagkuhan o maayo, maligkamot as sa pagpaluon nato sa Dios, aron kung kita mapasaylo sa atong mga sala, aron kung kita makasinabi sa ng grasya, nagasigurado na nga ang kinabuhi walay katapusan, maugay atong higunan mga igsoon. Pero ato na siya paningkamutan. Mabitaw na nga magpuyo na rin ang kalimutan na dili lang na magutahuna kanunay sa atong kaugalingong lawas. Ano? Let us all be reminded sa kanunay na akong pinaingon nga the soul is the principle of life. Importante ang lawas at importante po ang kalag sa tao mga igsoon. O tungod kay importante ni Duha, kinahanglan at iman nato mo na nga maningkamutan sa pagpanabaho alas kayuhan sa lawas.
kalang mga igsoon ulihan ni Kristo. Kawang lamang ang tanan, kaya ang lawas sa tao maduta, pero ang kalang sa tao immortal, walay katapusan o kini pagahukman sa Dios pag-abot sa panahon mga igsoon. Mabitaw na bisan daghan kayo ng bisan biyato na biyaning mga anlaw laban ng hapon duha ni Father Elvin Bibino. So mga igsoon, bisan biyato buwi sa gabi mga alas 12 ng katawan tungod sa nagbahat ng mga tao nga nag-umpisa mga igsoon na ng Kristo. Usahay mo reklamo ang lawas, pero ang atong kada-ibugaton mao ang kaluwasan sa kalang mga igsoon. Kay mao ni katuyuan sa tanan. O ang katapusan, hapit na kumahuman, tungod kay taas-taas pa ato ang liturgy karong gabi o ano. The death and the empty tomb mga igsoon na ni Kristo is a concrete manifestation that about the faithfulness of God, of the promised eternal life. No? Ganun man mga igsoon, wala man mamagkag ang Ginoo sa iyang pagpahimangno sa iyang pagatibunan. Nanganak sa tao pag-aantuson, pag-alutuson, pag-abagyo o ilagsan sa krus. Pero on the third day, mabanhaw kini mga igsoon. O kini tanan nasaksihan sa mga inunan. So mga ingnon, kini ito mga igsoon is a concrete manifestation of the faithfulness of God. Ang Ginoo nga maoy, ang Ginoo nga wala mamakat, ang Ginoo mga igsoon nga kanunay nagtuman sa iyang mga saan ngadto sa katawhan mga igsoon. Mabitaw na nga sa atong kinabuhi, atong hinumduman ang kanunay nadungog nato si pamilya sa buwan. Sa balay sa atong amahan, anunay daghang mga lawa. O buhato ako aron matanda mo napig-alang kaninyo, aron pisang ka sa ato, ato ang usap kamo. Mao kay sakat sa Dios. Dios nga dili pagkatong mga igsoon, Dios nga atay natong lahuan, ang Dios nga gilauman usab ni Maria. Mao bitaw na mga igsoon, si Maria nga nagpanagugon usab atubangan sa mga pagsulay o mga kasakit sa kinabuhi tungod kay kanunay na gihutan ang mga saad sa Dios diha kaniya mga igsoon. Mao po na ang atong hagin sa usan-usan. Kagalihan naghatag ko ang regulasyon sa mga bumihingin sa simbahan. Only one of the topics mga igsoon kung isunan kanang pulong ni Maria. Do whatever he tells you. From the Gospel of Saint John mga igsoon. No? Naman na bingon si Maria, do whatever. Kanang whatever, bisan kung sa iyang isulti kanyo. Ganong confident man si Maria mga igsoon sa pagsulti ni ini ngadto sa mga susuon. Kaya kung wala lang ninyo ang bisan kung sa iyang isuko kaninyo. Because she truly believes mga igsoon nga kung unsay isuko sa iyang tanan, kini tanan alang gayon sa kaayuhan sa tanan. Usahay na magkulang na sabit tinuod diri. Kulang na sa atong pagtuo mga igsoon. Kaya mao ka nagibutan sa Dios nga kita dili makibalo sa future mo. No? Sa sa ina sa unahan ang sa atong pagsulko ang sinabi ini musahay ka sa Dios mga igsoon. Pero ang tao magitumanon gihapon sa gusto ba. Gusto siya mahimalo sa unsay nga asmahan. O na nga magpatagna siya, magpabaraha siya, magbasa sa horoscope, magsudyak-sudyak sa mga igsoon, o kung sa mga
palang kay balong nata nga ang naghutot sa atong ugma mga igsoon walay lahi kundi ang Dios. All we have to do is to hang on, to believe that He is a faithful God. Ginoo nga dili mo pakyas o tao. Ginoo nga mutuman sa iyang mga pasalig o panaan kanato iyang mga katawhan mga igsoon kulihan ni Kristo. O na itong kakulangan ko sa ngayon ang pagkulang o pagsalig sa Diyos. Mao na kausahay sa itong kinabuhi, magbuhat kinutang mga buta na nagpakita ni mailhan na wala tayo pagsalig o pagtuo kaniya. Si Maria mag-igsoon, mihukot siya ng iniwan. Ihuktan niya ang pagtuo. If you can remember, kung sa galing ko si Mary, she is a symbol of hope in the midst of uncertainties. No? Ganun ba? As a young woman, she has his own dreams. And yet, the angel announced to her na mabahimo siyang inahan o magsara. Pero kinitanan, mga dreams ni Maria, iyan hihikling mag-igsoon. Kaya nitagaan ang ibugatun ang planos Ginoo. She always believed mag-igsoon sa unsay pulong sa Diyos. Pagkitaw kanunay sa ingon, miibigan and tuloy according to your word. So mga igsoon, how we wish nga ang disposisyon ni Maria at tupod nga disposisyon ng mga igsoon ang sama niya makawitness ko ta sa daghang mga kadaugan o makasinakita sa daghang mga kadaugan sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Iampo tata sa atong mahal nga inahan. Amen. Pag-imubog balik. Mag-igsoon ang kahayag sa nabanhaw ng Kristo na nagdalagitan sa kandila sa Pasko. Kinauunta ng hindi kalayo sa pagtuo, hindi sa atong kasing-kasing, magdasig ka na po sa atong ihalan, ang atong mga pag-abuyo, alang sa atong mga kaigsuunang na kinahanglan. Sa mga pag-ampuwi ng kita, patalihugin na nabuyo kami Ginoo. Alang sa tibuong simbahan, ng ating sa Papa o mga kaobispuhan, magsanyaw utang sa magaluwas ngayong sa Pasko'y sa pagkabanhaw, mag-angkop kita sa Ginoo. Alang sa kamasuran ni inyong kalibutan, nga ang hingharian sa nabanhaw Ginoo, mukailan bato sa tanang kabilingban o kultura, mag-angkop kita sa Ginoo. Alay sa mga binyagan karong mga guruluwang, nga hawa sa pagignan sa sala, magtulo sila sa bagong kinabuhi sa nabanhaw na Kristo. Mag-angkop kita sa Ginoo.
mag-aampo kita sa lipunan. Alang sa mga namamatay, kaya namatay sila uban ni Kristo. Mapanhaw punta sila uban kaniya. Mag-aampo kita sa lipunan. Amahan, nawata ang magpangamuyo sa imong simbahan, ganun sa ulo sa may mayamong kanabugan, sa iyong nabanaw nga na among Ginoo nga buyog kami hangtod sa kaanturan. Amen. Karon ng isod ang isod ang pagpipila ni tubig. Mga liguma ni Kristo, mga muyo kita. Nga mapausagon ang agrasya sa Diyos sa Amahan na mapagkabaron sa tanan. Ibubuon ta ni tubig na ibubuon niya. Mahatipon punta niya ni Kristo ngadto sa mga anak nga sinago. Sila nakataw po sa hikaling tubig sa bunya. O gawa ng Amahan, ikaw naghatag ka ng grasya, pinaginigiling mga tinayang sakramenta, na nagatuan ka mo sa mga katingalaman sa iyong di makitang gabo, dinihag sa bunya, gigamit na mo ang iyong gasan sa tubig, na iyong ihimong mabungawong imaan sa grasya, may imong iharag din sa karintuhan. Sa sinugdan sa pagkuhan sa kalibutan, ang imong espiritu na dalihok ibabaw sa katubigan, aron sa kaniadto, mahimo kining mga tinugdan sa tanan kasantos. Ang mga tubig sa dakong trono, imong gihimong rarawan sa imong tubig sa bunya, o sa mga tubig sa bunya, na magpawagtan sa mga salat o magpasugod sa kaayo. Laban sa mga tubig sa dagat na pulang, ginalanin mo ang Israel. Gikan sa pagkaulipon, aron mahimong laraman sa malaang lumusod sa Diyos, na naluwas sa tapos sa salat pinagi sa bunyag. Dito sa mga tubig sa Jordan, ang imong anak imonyanan ni Juan, o sa Espiritu ginuganan. Nagbuot ang imong anak na dugo o tubig, umuhangay gikan sa iyang piling sa utang nagbitay siya sa krus. Humang sa iyang pagkabanhaw, ang mga tinunan iyang gitigon. Gitugon, lakang kamuhog o tuloy ang mga naso. Bunyagi sila sa kanan sa mahal na saran o sa Espiritu Santo. Busa ka Amahan, tanaw ang karoon may umaon, ang imong simbahan o gabliha ang kanina, ang tubuhan sa buhay. Pinagi sa kahun sa Espiritu, ang grasya sa imong anak, ihatag sa tubig ni tubuhan. Ang tao imong larawan, imong gibuhat, sa sala siya mong kasi, dinha sa bagong pagkatao, pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Nangamuyo kami kanimo Amahan, o sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig ni tuburan.
ang tanan nga gilubong uban ni Kristo dinha sa kamatayon pinagi sa buhay. Mabangaw sa punta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini pagkaniyo na ni Kristo ang Ginoo. Amen. Karon natin sunod ang naniwal o baptismal para sa siya. Mga hinigong mga ni Kristo, pinaagi sa miskaryo sa Pasko sa pagkabanal, kita usap gilubong uban ni Kristo, pinaagi sa buhay, ang mabanang uban kanina, ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Korisma, bago nato ang pagsasaad sa atong tao, na atong ihimo sa adlaw sa atong paggalingong niya. Karon sa gisalipon nato sa Satanas o isa kita pag-alagad na makadulayo sa Dios diha sa iyang santos nga simbahan Katoliko. Busa na nasalipway pagkamugang Satanas Nasaliway. o sa karamihan pagabuhat Nasaliway. o sa karamihan mga hanglo. Nasaliway. Nagatuo ba kamo sa Diyos ang amahan na magkagamo sa kanan magbubuhan sa langit o sa ila? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kang Jesucristo ang iyang anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen gilansang sa krus sa matay o gilubong na panawagikan sa mga ginanay o karon galingkod sa tuo sa amahan? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos nga simbahan Katoliko, sa kapitan sa mga santos, sa pasayo sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhing hayo? Nagatuo. Ang Diyos na